Maganda ang future ni Janril Cuadro Alas Casimero sa featherweight division. Yan yung pag-uusapan natin mga boss. Welcome back dito sa aking channel The Good Day TV, ang #1 supporter ng mga Filipino boxers. Good day. So kung bago ka pa lang, isubscribe mo na yan para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng boxing. So ngayon mga boss, pag-uusapan natin kung sino-sino ang mga pwedeng makalaban ni Casimero sa featherweight division na mga bigatin, magagaling, malakas, kilala, at medyo hindi masyadong ganun kalibre, pero champion pa rin mga boss. So nabalitaan nga po natin noong nakarang araw na pumirma na nga po si Casimero sa Kameda Promotions o affiliate ng Kameda Promotion mga boss, no? And nabalitaan din natin na kakatapos ng laban ni Elijah Pierce kung saan umakyat to ng featherweight division. 'Di ba? Sa division ngayon na aakyatin ni Casimero. Inakaut niya si Dasmariñas mga boss. Ngayon, nabalitaan din natin na si Luis Pantera Neri nasa featherweight division. And alam naman natin mga boss, may konting hindi pagkakaunawaan itong Casimero at Luis Neri. And si Neri nga po is nasa Kameda Promotions kung saan andun pumirma si Casimero. So, nag-post nga si Casimero sa kanyang Facebook page kung saan sinabi niya na kung siya yung makalaban ni Luis Neri, knockout talaga. At wala na daw tong matatakbuhan dahil andito na ang angas ng Pinas, Janril Cuadro Alas Casimero. Alam natin na magandang laban yan mga boss. E nabalitaan din natin mga boss, excuse me, itong si Casimero ay parte nga po ng big event sa Japan ngayong taon. Pero meron pang October na isang buwan mga boss na ban si Casimero. Pagkatapos niyan, yung sinabi nga ni Jason is sa December pwedeng lumaban si Casimero. Kung saan sakto talaga to, at least ngayong year mga boss, 2025, mapapalaban si Casimero. Ngayon, ang tanong ng karamihan or maybe mapapaisip ka rin dito, sa featherweight division, sino ba yung mga champions at sino ba yung mas parang magaling na pwedeng makalaban ni Casimero, kilala? Kasi si Casimero mga boss, kilala naman talaga sa mundo ng boxing, lalo na sa Pilipinas at sa Japan, di ba? Ngayon, sasabihin ko sa inyo mga boss, yung mga champions dito na pwede nga makaharap ni Janril Cuadro Alas Casimero. Pero bago natin ipagpapatuloy yan, hinihiling ko sa inyo mga boss, kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na para palagi kang updated sa ating mahaba-habang kwentuhan pag meron tayong topic mga boss sa isang boksingero, sa mga boxers sa Pilipinas, mga Pinoy, mga Filipino athlete mga boss na pag-uusapan natin. I-subscribe mo na yan para nga diretso ka na, and i-click mo yung notification bell para nga automatic mapanood mo yung bago nating upload na video, latest upload na video. So, i-subscribe mo na yan at i-click yung notification bell. Tapos na. Okay na? Okay, let's do this. And kung syempre, kung matagal ka na dito, salute. And eto na nga, pagpapatuloy natin. Guys, alam nyo ba, nabalitaan ko na itong si Stephen Fulton. Hindi ko nabalitaan, nakita ko, nalaman ko mga boss. Remember laban nila ni Brandon Figueroa, kung saan panalo pa rin si Stephen Fulton sa kanilang rematch. Dahil naglaban na to before sa Super Bantamweight Division. Nung naglaban sila mga boss sa WBC belt, championship belt, inanalo pa rin si Stephen Fulton kahit nahirapan to kay Brandon Figueroa mga boss. 'Di ba? And remember, Brandon Figueroa, yan yung nakalaban ni Mark Magnifico Magsayo kung saan natalo to si Magsayo mga boss. Pero umakyat na si Mark Magsayo, no? Anyways, eto na nga. Ang posibleng pwedeng makalaban ni Casimero sa featherweight division nga is si Stephen Fulton. And alam nyo, I know, kilala nyo si Stephen Fulton mga boss. Remember, si Stephen Fulton, siya yung nakalaban ni The Monster na Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division. Unified champion to. Pero, ni-knockout ni Naoya Inoue. And speaking of Naoya Inoue mga boss, sabi ko nga, bukod kay Naoya Inoue na pwedeng makalaban ni Casimero ng mga bigatin mga boss, kung aakyat si Naoya Inoue ng featherweight division,
ito nga si Stephen Fulton. Ang tanong ng karamihan, match ba yung dalawa? Magandang laban to mga boss actually. Na-knockout si Stephen Fulton ni Inoue. And syempre kay Casimero, tingnan natin mga boss. And I think syempre 60-40 for me, my own personal freaking opinion mga boss. Casimero malakas talaga. Kahit sa featherweight division to mga boss. Like kung si Stephen Fulton yung makalaban ni Casimero na WBC champion, kaya ni Casimero yung suntok ni Fulton mga boss. Skillful si Fulton, magaling gumalaw, 'di ba? Boxer puncher, 'di ba? Ala Floyd Mayweather yung galawan mga boss. Magaling yung shoulder roll defense niya and magaling talaga sa mga galawan mga boss, no? Gumamit ng ring generalship. Pero pag si Casimero nilabanan ito mga boss, especially nga pag kumpleto si Casimero ng kanyang team, 'di ba? May conditioning coach, nutritionist, complete package mga boss. Kaya niya si Stephen Fulton. Like tinalo nga ni Casimero si Guillermo Rigundo eh. Kompleto yung team niya before eh. Tumakbo si Rigundo mga boss. 12 rounds. Simula nung natikman niya yung lakas ni Casimero sa round number 1. 'Di ba? And tapos na tayo kay Fulton. Kung si Fulton yung makakalaban ni Casimero mga boss, may chance si Casimero. Next, WBA champion, featherweight champion, Nick Bull. So si Nick Bull mga boss, siya yung champion ng WBA. Siya yung may hawak ng WBA featherweight belt. And kung natatandaan nyo, itong si Nick Bull, inakalaban si Ray Vargas kung saan naging draw yung kanilang laban. Matangkad si Ray Vargas, mahaba yung reach. Nahirapan si Ray Vargas mga boss. Twice na knockdown. Ito kay Nick Bull. Kasi yung Nick Bull hindi masyadong matangkad mga boss pero malaki and malakas. Matibay yung kahan nito mga boss, no? Matibay yung Nick Bull. Diba? Kahit hindi pang featherweight yung kanyang height, pero malakas to pang featherweight. Ngayon mga boss, naging draw yung laban nila. Score, knockdown. Pero still na-retain ni Ray Vargas yung kanyang belt. Pero yun nga, ngayon yung WBA champion si Nick Bull. And ito yung pwedeng makalaban ni Casimero din na malakas at magaling. So, Casimero versus Nick Bull, pwedeng 50-50. Siyempre Casimero pa rin tayo dito mga boss, no? Malakas kasi ito, magaling eh. Next is Angelo Leo mga boss. May hawak ng IBF featherweight belt. Si Angelo Leo mga boss, nakalaban to ni Kameda, yung latest fight niya. So magaling to and panalo sa laban lang ni Kameda mga boss. Magaling na fighter and hindi ko masasabing malakas eh. Hindi ko rin sinabing masyadong skillful. I think may chance si Casimero dito mga boss, no? 60-40 Casimero ko dito. Pero okay din to lumaban mga boss, Angelo Leo, no? 'Di ba? So yung next na may hawak ng WBO belt, featherweight belt, is si Rafael Espinosa mga boss. Kung saan ito yung matangkad na 6'1 yung height. And talagang mahaba yung reach mga boss. Magaling naman lumaban to mga boss. And pero I think pwede rin itong makalaban ni Casimero talaga na may chance. Si Cuadro Alas. 60-40 or 50-50 Casimero tayo dito. Undefeated, di ba? Undefeated tong si Rafael Espinosa mga boss. Sinabi ko talaga, mahirapan lahat ng mga pwedeng makalaban ito. Pero, so ito yung masasabi kong ang may chance si Casimero kay Angelo Leo. Pwede rin kay Rafael Espinosa mga boss, no? Kasi matangkad din naman talaga and mahirap kalabanin si Rafael Espinosa. Pero I think pwede may chance si Casimero. 50-50 Nick Bull pero may chance pa rin. Stephen Fulton pwedeng manalo si Casimero pa rin dyan. So yan yung mga magagandang champion o pwede talagang makaharap ni Casimero soon kung diba, mandatory na si Casimero. Magiging number 1 contender. Si Cuadro Alas mabigyan ng magandang laban ng Kameda Promotions pero yun nga, sa ngayon mga boss, medyo malayo-layo pa ng konti si Casimero kasi kailangan niya pang i-rank yung sarili niya sa featherweight division. Kasi ngayon nakarang si Casimero sa super bantamweight division. Diba? So good luck kay Casimero, kay Cuadro Alas and pagdasal natin mga boss and sana bumalik si Casimero at maging world champion ulit. Comment down below kung masaya ka kay Cuadro Alas sa bago niyang promotion and marami niyang makakalaban soon mga boss. Bukod kay Pierce, Nery, Inoue at saka yung mga champion na sinabi ko ngayon mga boss sa featherweight division. Para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng boxing mga boss, huwag kalimutang mag-subscribe. Salute, peace out.
Siyempre, shout out sa ating walang sawang sumusuporta ng mga subscribers kay Boss Eladio Lara from Poland and kay Boss Mercy Dito Moralit at kay Boss Najili. Salamat po sa lahat mga boss sa walang sawang pagsubaybay ng ating channel.